Magandang araw mga ka-Master Bobby. Sa mga nagtatanong, bakit dragon fruit yung napili kong itanim sa aming farm, no? So, kasi yung dragon fruit ay hindi pa masyadong well known o kilala sa ating market, no? So, kasi at seasonal siya. Yung season niya ay nag-start na mamunga from April hanggang October, no? So actually yung first na flower niya during fruiting season ay mag-start from March. After 45 days, mid ng April mag-start yung harvest ng dragon fruit during season yan ng dragon fruit. Pero kung gusto nyong mag-off season na dragon fruit, magamit tayo ng grow light, no, mga ka-Master Bobby. So bakit dragon fruit yung napili kong itanim, no? So sa experience ko from 2021 hanggang ngayon, so nag-start ako ng magtanim ng dragon fruit is August 2021, mga ka-Master Bobby. So yung napili kong style ng pagtatanim ay trellis. Tingnan nyo mga ka-Master Bobby yung trellis type. So sa iba, yung sa ibang farm, ginamit nila ay a single post, no, nakaposte siya. Sa akin ay ginagamit ko is trellis type kasi nakita ko na sa production ng dragon fruit sa maliit na mga area, so yan yung napili kong style ng pagtanim ng dragon fruit, naka-trellis type. Pero may mga disadvantage yan mga Master Bobby, no? Sa pag control ng disease o mga sakit ng dragon fruit ay mabilis siyang mag-spread sa ganyang style ng pagtatanim, yung trellis type. Kasi mas dikit-dikit yung stem ng ating o yung mga branches ng ating mga dragon fruit. Pero ang advantage diyan mga ka-Master Bobby ay sa production ng bunga ng dragon fruit. Kung titingnan nyo, yan yung yung bunga niya. Nakailang cycle ako dyan. Naka 6 hanggang 7 cycles na mga bunga ng dragon fruit. So mga ka-Master Bobby, kung titingnan nyo, malalaki yung bunga niya kasi yung stem, yung laki ng dragon fruit ay nagbe-base din sa haba ng stem o branches ng dragon fruit. So na-estimate ko siguro mga nasa mga nasa 300 na puno na yan ng dragon fruit na aming itinanim, no, from 2021. Ako lang yung nagtanim dyan mga ka-Master Bobby. So yung income niya during first year namin ay yon, ginasto ko paggawa ng ibang pag-expand ng trellis ng dragon fruit, no. So until now patuloy akong nag-expand at bumili ng mga ibang variety ng dragon fruit para may akong assorted na variety sa akin. Yan mga ka-Master Bobby. I hope na nasagot ko yung mga tanong nyo sa aking videos nito. At ngayon ay panahon na ng growing season
November, no? So dapat yung ating farm pagsimula ng 2025 na fruiting season ay maganda at free from disease yung ating mga dragon fruit stem, no? So I hope na ma-inspire ko kayo sa aking video nito, at isa rin itong paraan para ma-hype or ma-introduce ko yung dragon fruit farming dito sa aming lugar sa Iloilo. So kasi hindi pa masyadong marami yung natatanim dito ng dragon fruit, mga ka-Master Bobby. Siguro sa darating na mga panahon, pwede ko na itong i-open yung aming mini dragon fruit farm sa public, sa picture and pay sa publiko, mga ka-Master Bobby. Unti-unti lang, at meron akong mga ibang variety ng tanim. So yan pa yung aking tataniman na dragon fruit, pero siguro sa mga darating na mga taon, mga ka Master Bobby. So yan lang. I hope na may natutunan kayo sa aking videos at na-inspire ko kayo sa farming, kasi yung farming ay ang first na trabaho ng ating mga ninuno. So kung walang farmer, walang makain yung mga ating mga tao sa ating paligid. Yan lang, at magandang hapon sa inyong lahat.